2004. Alas 10:30 ng gabi. Habang nagpapakain ako ng mga alaga kong goldfish sa bahay namin, nang bigla akong nakarinig ng mga sigawan na nanggagaling sa may labas ng bahay. Agad kong tiningnan at nakita ko si Mr. Ramirez at si Alvin, at silang dalawa ay nag-aaway. At ang sabi ni Mr. Ramirez kay Alvin ay ganito: "Hayop ka, Alvin! Sira ulo! Gago! Walang hiya! Tangina ka! Umalis ka sa harap ko! Baka mamura pa kita!" At ang sabi naman ni Alvin kay Mr. Ramirez ay ganito: "May araw ka din, Mr. Ramirez, gagantihan kita." At umalis na si Alvin. Si Mr. Ramirez naman ay pumasok na sa kanilang bahay. Medyo inaantok na ako ng mga oras na yon, kaya pumasok na rin ako sa aking kwarto. Medyo maalinsangan, kaya naisipan kong mag-treat na lang para presko ang aking pagtulog. At habang nakahiga na ako sa aking kama, ay naisipan ko na i-text muna ang aking girlfriend na si Maribel. At ang text ko sa kanya ay ganito: "Love, good PM, musta? Ano gawa mo? Alam mo, miss na kita. I love you, text back ASAP." Nag-reply naman siya agad, pero ang reply niya sa akin ay, "Who you?" Medyo sumama ang aking loob sa akin na bata, kaya naisipan ko mag-suicide. At naalala ko ang nakatagong lason sa may cabinet namin. Dali-dali kong kinuha, pero nang aking iinumin na ay napansin ko na expired na pala ang lason. Naisip ko, kung iinumin ko ang expired na lason, baka hindi na tumalab. Baka sumakit lang ang aking tiyan pag ininom ko, kaya hindi ko na lang ininom. Natulog na lang ako na may luha sa aking mga mata at masama ang loob. Ako'y maalimpungatan sa aking pagkakatulog dahil sa mga kaluskos na aking narinig na nanggagaling sa may labas ng bahay. Dahan-dahan ako sumilip sa may bintana at sa aking pagsilip, my God, ako'y nagulat at natakot dahil kitang-kita ng aking dalawang mata ang isang invisible man. Tama, isang invisible man nga na nagtatago sa may likod ng puno ng saging. Siya ay medyo chubby, maitim, pero may itsura. At lalo ako natakot dahil nakita ko din si Mr. Ramirez na nakahandusay sa may harap ng bahay nila at naliligo sa sariling dugo at wala ng buhay. At meron pa ako siyang nakita, si Mang Nestor na bumbero sa aming lugar na tumatakbo papalayo. Kaya ang pumatay kay Mr. Ramirez? May kinalaman kaya si Alvin dito? Pinagbantaan niya si Mr. Ramirez na gagantihan niya ito. At ang invisible man na akin nakita, siya kaya ang pumatay kay Mr. Ramirez? At bakit umaharipas ng takbo si Mang Nestor na bumbero sa aming lugar? May kinalaman kaya sa krimen na to? Sino kaya ang pumatay kay Mr. Ramirez? Sino kaya tatlo ang pumatay kay Mr. Ramirez?
ako na lumabas ng bahay namin para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. At nang ako'y nasa labas na, meron akong mga nakitang mga patak ng dugo sa semento. Mga patak ng dugo. Sinundan ko ang mga patak ng dugo na yon. Lumakad ako, sinundan ko, hanggang ako'y umabot sa isang bahay. At doon sa bahay, dahan-dahan akong pumasok, hanggang ako'y umabot sa may bandang kusina. At doon sa kusina, doon ko nakita ko si Jollibee. Tama, si Jollibee nga, na naguhugas ng kanyang kamay sa may lababo. Kamay na puro dugo. Mga kamay na puro dugo. Puro dugo. Kamay na puro dugo. Puro dugo. Kamay na puro dugo. Puro dugo. Puro dugo. Puro dugo. Jollibee pala ang pumatay kay Mr. Ramirez. Walang duda na si Jollibee nga. Si Jollibee ang pumatay kay Mr. Ramirez. Si Jollibee ang pumatay. Si Jollibee ang pumatay kay Mr. Ramirez. Walang duda na si Jollibee nga. Tangina. Si Jollibee ang pumatay kay Mr. Ramirez. Si Jollibee ang pumatay. Si Jollibee ang pumatay. Si Jollibee ang pumatay kay Mr. Ramirez. Walang duda na si Jollibee. Tangina. Si Jollibee ang pumatay. Si Jollibee ang pumatay. Si Jollibee ang pumatay. Si Jollibee ang pumatay kay Mr. Ramirez. Walang duda na si Jollibee nga. Tangina. Tangina. Si Jollibee ang pumatay. Si Jollibee ang pumatay kay Mr. Ramirez. Walang duda na si Jollibee nga. Si Jollibee ang pumatay kay Mr. Ramirez. Walang duda na si Jollibee. Si Jollibee ang pumatay kay Mr. Ramirez. Si Jollibee ang pumatay. Walang duda na si Jollibee. Si Jollibee ang pumatay kay Mr. Ramirez. Si Jollibee ang pumatay kay Mr. Ramirez. Walang duda na si Jollibee. Ang diary ni Larry. Reaction! Like! Hindi na natural. Ayun! Okay na yun! Dahil lang. Mainit pa bao dito. Sana na. Hawakan ninyo Valencia. Subukan mo naman. Yun na ba? Sige. Go! Saan mo nalagay? Go! Pagalan pa. Nangyayos talaga sila. Buti din na yan. Nakalimutan na yung tulog. Buti nga dala. Buti nga nakalimutan na.